Maligayang pagdating sa Direct Approach, podcast pinangungunahan ni Wayne Morehead na naghahatid ng napapanahong pananaw, bagong perspektiba, praktikal na aral mula sa kapwa executive sa direct selling upang mapalago at mapaunlad ang inyong negosyo. Ano ang mangyayari kapag dating nagdududa ay naglakas loob na hamunin ang lahat ng ating akala tungkol sa direct selling? At why ay posible bang baguhin ng customer first na pananaw ang buong pandaigdigang modelo ng negosyo? Sa episode na ito, makakapanayam ni Wayne si Orjan Sela, ng Zinzino, para talakayin kung paano ang pananaw, advokasya at inobasyon ay nagbago ng pagdududa tungo sa tagumpay na nagkakahalaga ng $200 milyong. Maghanda sa usapang hahamon sa nakasanayan at magtataguyod ng pag-prioritize sa customer. Magandang araw at maligayang pagdating sa isa na namang episode ng DSN's Direct Approach Podcast. Ako ang inyong host, si Wayne Morehead. Ang panauhin natin ay nagsimula ng karera sa direct selling sa pagtatayo ng isa sa pinakamalalaking field organization sa Hilagang Europa at pagtatag ng matagumpay direct selling company kasama ang kanyang asawa na kumita ng $200 milyong noong nakaraang taon. Ikinagagalak ipakilala si Orjan Sela, co-founder ng Zinzino. Orjan, salamat sa pagdalo. Uy, salamat sa pag-imbita dito. Tulad ng nabanggit ko, bago tayo nagsimulang mag-record, talagang inaabangan ko ang pag-uusap na ito. Sa tingin ko, napaka-interesante ng naging paraan mo sa pagpoposisyon sa loob ng direct selling. Kaya naman excited akong talakayin kung paano nagsimula ang lahat ng yon. Bago tayo pumunta sa Zinzino, maaari mo bang ibahagi ng kaunti ang tungkol sa landas na nagdala sa iyo sa direct selling? Sa totoo lang, wala namang masyadong kwento o landas. Naalala ko lang, ang dalawang mahalagang sandali. Una, nagtatrabaho ako noon sa dyaryo ng tatay ko at kaunti rin sa archive. Panahon pa yon na may mga physical pa kaming archive. At nag-archive ako ng mga larawan at iba't ibang tala ng tatay ko. Siya ang editor-in-chief noon. At pagkatapos, nagtrabaho rin ako sa darkroom, kaya aktual na nagde-develop ako ng mga larawan. Panahon pa ito na gumagamit kami ng camera rolls doon at sobrang saya nun. Tapos, may nag-alok sa akin ng isang bagay kung saan sinabi nila, kopyahin mo itong mga papel at ipadala mo sa mga tao. Tapos lahat sila magpapadala dahil sa'yo ng tig $20 pabalik o parang ganon. Hindi ko na maalala ang eksaktong halaga. At ginagamit ko noon. Ang photocopier sa dyaryo ng tatay ko, inihahanda ang lahat ng sobre at kung ano-ano pa. At wala talaga akong ideya kung ano iyon. Pagkades, lumapit ang tatay ko, tiningnan iyon at tinanong kung ano ang ginagawa ko at ipinaliwanag ko lang sa kanya. Tapos sabi niya, pyramid scheme yan, hindi ka dapat sumali sa ganyan. At kinailangan kong siguraduhin na sirain ang lahat ng iyon gamit ang shredder at kung ano-ano pa. Wala na yon. Walang dumating na $20 sa akin at 16 na taong gulang pa lang ako noon. Isang taon ang lumipas, inimbitahan ako ng tito ko sa Sweden na lumipat na roon at inimbitahan din niya ang isa ko pang tito na parang matalik kong kaibigan at 5 taon ang tanda sa akin na pumunta sa isang meeting. At naglakbay kami sa buong bansa at nakaupo ako sa isang presentasyon tungkol sa mga produktong pangnutrisyon. Tapos nagdrawing sila sa pisara ng mga bilog. Una isa lang, tapos sumunod ang susunod na antas hanggang sa mapuno ng mga bilog ang pisara. Doon ko tinapik ang tito ko sa tagiliran at sinabi, mukhang isa ito sa mga pyramid scheme na binalaan ako ng tatay ko. Hindi naman pala ito pyramid scheme pero sobrang duda pa rin ako noon. At makalipas ang 3 linggo matapos ang mahigit 280 na dilaw na post-it na nakadikit sa pader na pagtanto ko na ang compensation plan ng Herbalife ay hindi lang gumagana kundi magiging isang napakagandang negosyo at doon ako sumali sa Medford Marketing. Napaka-interesante ng kwento mo. Kamangha-mangha kung gaano karami sa atin ang may katulad na kwento na nagsimula tayong may mga maling akala. Pero kapag sinuri natin ng mabuti at naranasan ang puso at diwa ng direct selling at nakita ang mga buhay na nababago at ang mga kahangahangang produkto, nagiging tunay tayong naniniwala agad. Isa sa mga bagay sa kwento mo na talagang nakatawag ng pansin sa akin ay narinig kong nabanggit mo na inabot ka na sa unang ilang taon mo sa pagsali, maaaring wala kang na-recruit o kakaunting tao. Wala talaga. At may ilang dahilan kung bakit. Isa doon,
Sumali ako nung 17 ako, nakit pa 18 na at sumali ako na may ideya na patunayan na hindi ito gagana. Yun ang isa sa mga dahilan. Pero ang pangalawang dahilan ay ang nanay ko. Buong buhay ko siyang naging full-time na politiko. Nasa parlamento siya sa Norway nung panahong iyon. Ang tulad ng sinabi ko, ang tatay ko ay may-ari ng isang pahayagan hanggang ngayon. One, siya rin ang editor-in-chief at siya ang pinakamalaking may-ari niyan, hindi majority share, pero siya ang pinakamalaking may-ari ngayon sa pahayagang iyon. Noong araw, medyo mas kaunti ang pagmamay-ari niya para lang tama ang kwento. Pero 3 linggo matapos akong sumali, napunta ako sa front page ng malaking lokal na pahayagan at kasama ko doon ang nanay ko, ako at ang tatay ko, at ito ay kumalat sa lahat ng dako at nagkaroon kami ng 3 buong pahina sa loob tungkol sa akin na sumali sa isang pyramid scheme na nagpo-promote ng mga produktong hindi malusog. Kaya iyon ang naging simula ng aking paglalakbay dito. Ngayon, alam ko namang hindi ito anumang illegal. Alam ko na maganda ang mga produkto. Alam ko na kaya kong panindigan ito. Pero marahil masyado pa akong bata o baka masyado akong agresibo o baka hindi ko ito nakuha ng tama o baka natakot ako pero hindi ko talaga nagawang mag-recruit ng kahit sino sa negosyo. Ibig sabihin yung magbabayad. Nagawa ko lang mag-recruit ng mga taong hindi nagbayad. Kaya hindi sila pumasok na may kasamang mga produkto. Kaya ang nangyari sa unang 2 taon ng aking karera, puro benta lang ng produkto ang ginawa ko. Doon ako kumita ng kaunting pera. Kailangan kong aminin na malamang ay nalugi ako. Hindi ko alam kung magkano. 15,000, 20,000, 30,000 euros, dollars sa unang 4 na taon ko. Ngayon, hindi naman ako nagtagal. Sa Herbalife, mga 2 taon lang iyon. Pagkatapos ay na-recruit ako sa isa pang network at doon nagtrabaho ako buong tag-init. Nakuha ko ang una kong totoong downline at natanggap ko ang una kong totoong komisyon na cheque. Pagkatapos parang nawalan ng direksyon ang mga uplines ko. Palagi silang sumasali sa mga bagong kumpanya. Kaya na-recruit nila ako sa pangatlong kumpanya. Nagtagal ako roon, nakakuha ng 17 tao sa aking downline, 496 na mga customer, at pagkatapos ng 1 taon at 3,000 oras na ginugol na parang mas mahaba pa sa full-time na trabaho, kumita lang ako ng $69 kada buwan. Tapos sumali na naman sila sa panibagong kumpanya, sumali pa sa isa at nagsimula na akong tumanggi na sumali sa iba pang kumpanya dahil naisip ko, hindi mo pwedeng asahan na makabuo ng malaking kumpanya sa loob lang ng ilang buwan. At kinailangan kong talikuran ang pilosopiyang ito na pinaniniwalaan ng marami na basta sumali ka lang, magpasali ka ng ilang tao tapos sila na ang magtatrabaho at ikaw ay uupo na lang at kikita ng pera na hindi naman talaga negosyo. Ibig kong sabihin, hindi ito tugma sa kahit anong libro na nabasa ko tungkol sa totoong negosyo. Kaya nainis ako. At pagkatapos nitong $69 na cheque, sa wakas ay nakuha ko na ang aking natitira. Huminto ako. Tapos na ako. Umalis na ako sa negosyo. 4 na taon walang kita, puro gastos lang. Talagang nakakainis. Kaya interesado akong malaman ano ang naging dahilan afronin mula sa hindi pagre-recruit ng maraming tao hanggang sa makabuo ng isa sa pinakamalalaking organisasyon sa buong hilagang Europa. Sa tingin ko, ang paniniwala, ang pagkakaiba, ang paniniwala sa oportunidad, ni Diway may paniniwala sa mga tao, may paniniwala sa sarili mo. May aspeto rin ng timing dito. Sino ang nandun? Ano ang sinasabi nila sa'yo? Gaano kabilis gumalaw ang tao? Paniniwala ito sa mga produkto, sa compensation plan. Kaya noong nakahanap ng ibang kumpanya ang mga tito ko at hindi sila tumigil sa kakatawag sa akin sa 8 araw, sumuko na ako. Ang dami ko ng beses na tumanggi hanggang sa 8 araw at noong 8 araw, sabi ko, sige makikipagkasundo ako. Ganito, kung ilalagay nyo muna ako bago kayo sumali,
dahil ito ay isang bagong startup na kumpanya. Saka kayo sumali sa ilalim ko. At kapag sumuko na kayo, hindi ko na kailangang sumali ulit sa inyo dahil pwede ko nang ituloy-tuloy ang pagbuo. At inilagay nila ako sa itaas nila at doon nagsimula ang lahat at sa loob lang ng unang 3 linggo dahil sobrang na-excite ako sa pagkakaiba ng kumpanyang ito kumpara sa lahat ng iba pang nakatrabaho ko na. Um, ang pagkaganda is, ito ay kisal bagay na bag na maaari naming dalhin sa merkado. Ito sa isang bagay na nagsibay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ngayon, kapag inaalala ko, masasabi kong kahit na wala talagang malaking pagkakaiba, ako pala ang nagbago at naging ganoon iyon dahil sa mga tao at dahil na rin sa hindi ko lubos na naintindihan ang maraming bagay. Hindi ko talaga alam kung paano ito gumagana, pero punong-puno ako ng sigla. Sa pagkakataong ito, pumasok ako para talagang magtayo ng negosyo, hindi para mag-sponsor lang ng tao at tingnan kung sila ang magpapatakbo nito, kundi para ako mismo ang magtayo ng negosyo at gawin ang lahat ng makakaya ko para maging matagumpay sila. Kaya sa unang 3 linggo ng kumpanyang ito, nakapagpasali kami ng mga 200, 300 katao at nakatanggap ako ng checking $10,000 kada buwan. 21 taong gulang pa lang ako noon. Mas malaki pa ang kinikita ng mga tiyoko kaysa sa akin. Pero talagang todo-todo kami sa negosyo. Yun ang naging kaibahan. Wow, napakagandang kwento niyan. Kapag pumasok na talaga ang paniniwala, at yung pag-unawa at karanasan, yun talaga ang maaaring magbago ng laro. Sa tingin ko para sa mga nagtatayo ng negosyo sa direct selling, kaya nakita mo ang isang oportunidad, nang likhain mo ang zinzino para talagang gumawa ng kakaiba, para bigyang prioridad ang mga customer. Maaari mo bang ibahagi o ng kaunti pa kung ano ang nakita mo at saan mo nakita ang puwang o oportunidad? Oh, kaya umabot kami sa $10,000 kada buwan. Tapos naisip ko, gaano pa kaya kalaki ang pwedeng kitain? Parang $30,000, 40,000 kada buwan. Parang napakalaking halaga ng pera kapag ikaw ay 22 o 23 taong gulang. Tapos biglang nasangkot sa investigasyon ng pulis ang kumpanya. Ang nanay ko noon ay nasa Department of Justice sa panahong iyon. Ng kanyang karera sa politika bilang isang halal na opisyal. Kaya siya noon ay nasa komite ng katarungan o kung ano man ang tawag nila noon. At nagkataon lang na napag-alaman niya ang tungkol sa kaso. Narinig niya ito mula sa akin at pagkatapos may nagtanong sa kanya tungkol dito dahil alam nilang ginagamit niya ang mga produkto at hiniling sa kanya na magpadala ng liham tungkol dito at nagpadala siya ng liham tungkol dito. Ngayon, ang liham na yon ay naisulat sa opisyal na papel ng gobyerno dahil iyon ang nakalatag sa harap niya sa kanyang mesa na palagi naman niyang ginagamit. At dahil na-leak ito sa media, nakuha ko ang pangalawa kong pagkakataon sa media. Kaya sa sumunod na 3 linggo, ako lang ang kumpanya. Ang nanay ko at mga taong konektado sa amin ay lumabas sa bawat pahayagan. Ibig kong sabihin lahat ng lokal na media, pati na rin ang pambansa. Wow. Lahat ng istasyon ng TV, lahat. Hindi ko na mabilang kung ilang interview ang ibinigay ko at kung ano-ano pa at yinilainchi. Dahil doon na napaupo ako, dahil sa opisina ng abogado ng mga 3 hanggang 4 na linggo. 23 taong gulang, kasama ang mga may-ari ng kumpanya. Ako na isang field distributor lang noon para harapin ang sitwasyon. At sa huli, nagkasundo kami ng mga nag-iimbestiga na may ilang bagay na kailangang baguhin para maging ganap na malinis ang business model. Kaya nilabanan talaga namin yun. Kinailangan naming mag-reset ng 1 linggo, isinara muna ang negosyo ng 1 linggo tapos nagsimula ulit kami. At pagkatapos noon, nagtayo ako ng napakalaking negosyo. Nung ako'y 25 na, umaabot na sa €1,000,000 kada taon ang kinikita ko. Marahil mas malaki pa, pero iyon ang opisyal na kwento. Yes, at naglalagay ng
50,000, 70,000 hanggang 99,000 katao sa downline sa pinakamagandang taon at nangyari ito sa pagitan ng Norway, Sweden, Denmark at Finland. Kaya ang kabuuang populasyon ay 25 milyong tao. Kaya parang nakatira ka sa ano bang katumbas na estado sa US? Parang nakatira ka sa Florida at nakaka-recruit ka ng 99,000 katao kada taon. Sa Florida lang. Ganun. Kalaki ang negosyo. Umabot kami ng mahigit 100 milyong US dollars sa benta. Naging napakaganda ng resulta. Pero to ang napansin ko. Nagsimula kami ng taon na may 37,000 aktibong tao na marunong umorder. Tapos nagdagdag kami ng 99,000. Pero sa dulo ng taon, 47,000 na lang ang natira. Lumago lang kami ng 10,000. Doon ako lumapit pabalik sa mga may-ari ng kumpanya. Kaya kahit legal kami ayon sa batas ng bansa ko noong panahong iyon, sinabi ko, hindi ito maganda para sa mga tao. Dahil kung gusto kong umabot, halimbawa sa 100,000 aktibo, kailangan kong magpasok ng mga kalahating milyong tao, mauubusan ako ng tao. Hindi ito gumagana. At kapag umabot ka na sa antas na nakapag-sponsor ka ng 4% ng populasyon at palagi kang lumilipad sa buong bansa tuwing sasakay ako ng eroplano, maglalakad ako sa pasilyo at may mga taong nakatingin sa akin. At hindi ko alam, nirekomenda ba nila ako sa media? Kakapasok lang ba nila sa negosyo? O baka naman kakalis lang nila sa negosyo? Dahil kapag may 105 tao sa isang eroplano, kaysa at 4% ng populasyon niyon, magkakaroon ka ng 6 na tao sa eroplano na sa isang paraan o iba pa ay nakakakilala sa iyo o konektado sa isang taong nakakakilala sa iyo at naranasan kung hindi komportable ang ganoong sitwasyon, lalo na't napakataas ng antas ng kabiguan na hindi katanggap-tanggap. Kaya nagsimula ako ng isang proseso na may dalawang bahagi. Isa ay kasama ang mga may-ari ng kumpanya at ang isa naman ay kasama ang legal upang aktual na gumawa ng batas sa Norway na maghihigpit kung paano talaga patakbuhin ang isang network marketing company. Sa mga may-ari ng kumpanya, hindi maganda ang resulta dahil gusto nila ang dating modelo, mas madali para sa kanila, samantalang gusto namin ng mas nakasentro sa customer na modelo. Pagkatapos sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga pangyayari na hindi natin kayang talakayin lahat ngayon, kaya paiikliin ko na lang. Kaya nauwi ito sa pamamagitan ng paglobby ng Direct Selling Association. Ako at ilang iba pang tao na gustong baguhin ang batas ay nagawang makalikha ng batas sa Norway na siya ring kauna-unahan na kumilala na ang isang network marketing company ay magiging legal lamang. Ibig sabihin, ito ay matatawag lamang na network marketing kung ang karamihan ng lahat ng pinanggagalingan ng komisyon ay mula sa isang customer na bumibili ng produkto na hindi konektado sa compensation plan. Kaya kailangang mawala ang internal consumption model. Ipinupursige ko na ang bilang na yon ay mahigit 90%. Ngunit nauwi ito sa desisyon na ang minimum ay 51%. Kaya kung mas mababa ka sa 51% na customer-driven, base sa komisyong binabayaran magiging illegal ka. Kung mas mataas ka naman, maaari kang maging legal. Ngunit hindi nito sinasabi na automatiko kang legal, pero talagang pinipilit ko na mas mataas pa sana ito. Hindi dahil sa iba pang dahilan, kundi dahil tunay kong pinaniniwalaan na mas makakabuti iyon para sa mga tao ko. Kaya ang mga field leaders ko mas magiging maayos ang kalagayan nila kung magkakaroon sila ng malaking customer base at bawat isa ay kikita ng sapat mula sa kanilang customer base upang mabawi ang kanilang sariling consumer at mga gastusin sa negosyo at pagkatapos ay magtatayo ng downline na may mga customer base na makakabawi rin. Ibabalik tayo niyan sa orihinal na mga ideya ng network marketing 50, 60, 70 taon na ang nakalilipas at gumana ang modelong iyon at iyon ang gusto ko. Kaya sa huli, nakuha rin namin iyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nang kami ay humiwalay sa dati naming mga may-ari
at itinatag ang sarili naming kumpanya. Iyon ang naging misyon namin, ang maging isang direct-to-consumer na kumpanya gamit ang network marketing bilang modelo. Nakakatuwang isipin na hindi mo lang ito pinagtatrabahuhan sa boardroom, kundi pati na rin sa mga pasilyo ng gobyerno mula sa pananaw ng regulasyon upang tunay na magkaroon ng epekto at magdulot ng pagbabago. Sa tingin ko, nakakabigani iyon. Kaya batay sa modelong nakasentro sa customer, paano ninyo nilalapitan ang inyong marketing, ang inyong mensahe, ang inyong posisyon na naiiba sa ibang mga direct selling na kumpanya? Kaya hindi talaga namin masyadong tinitingnan kung ano ang ginagawa ng iba diyan, okay? Kaya ako ay kumuha ng posisyon na tunay kong pinaniniwalaan na ang inobasyon ang dapat gawin kung gusto mong makabuo ng isang malaking bagay. At kung ikaw ay nag-iinobate, hindi na ganoon ka-interesante kung ano ang ginagawa ng lahat ng iba. Ngayon, syempre may mga naririnig ka sa mga pag-uusap at iba pa. Kaya kahit papaano alam mo rin kung ano ang ginagawa nila. Pero para sa akin, napakasimple lang. May dalawang bahagi ito. Una, mayroon kang ang business model kung saan bumubuo ka ng kultura na nakasentro sa mga customer. Kaya ano ang ginagawa mo? Ano ang ipinapakita mo? And Brendan Kilamore, ano ang patok sa kultura ninyo? At kung pupunta ka sa isa sa mga event namin, mapapansin mong may mga taong nagtatanong, ano ang T number mo? Ano ang personal customer number mo? Ano ang T number mo? Kaya gumawa kami ng simpleng paraan para pag-usapan ito na ang personal customer numbers ko, the imbes na pag-usapan ng sales na, maaring ayaw ibahagi ng iba. Sinasabi ko, mayroon akong 25 personal customer points. Pagkatapos, sasabihin namin, sa team ko, may 2,300 customer points ako na parang paghahambing na hindi man ito sinasabi ang buong kwento, pero ipinapakita kung gaano karami ang residual na volume na pumapasok palagi. Pagkatapos, may bahagi naman ng paggawa ng mga patakaran. Diyan, makukuha mo ba ang iyong komisyon kahit walang mga customer? Sa aming plano, Hiwar, hindi mo magagawa iyon. Sa simula, kapag sumali ka, may grace period, kaya binibigyan ka namin ng 120 araw kung saan pwede kang bumili ng kit, maglagay ng order, kumuha ng customer o sumali ng libre, kumuha ng customer na magiging aktibo. Ang paraan ng pagpasok, hindi namin kailangan ng pera mo. Sa katunayan, kung bibili ka ng kit, ibinabalik namin ng buo ang bayad mo sa loob ng 12 buwan basta makakuha ka lang ng ilang customer. Kaya hindi namin gusto ng pera. Mula sa mga partner dahil ang mga partner ay dapat kumita ng pera at ang mga customer ang dapat gumastos ng pera. Pagdating ng ika-4 na buwan, kailangan mo ng may 4 na aktibong customer points. Right pagkatapos ay tiyak na volume. Ang volume na yon ay maaari mong bahagyang bilhin para sa sarili mo at maaari ring magmula sa mga customer. Obviously, pwedeng lahat ay magmula sa mga customer. Pagkatapos, kapag naabot mo na ang rango kung saan kumikita ka ng mga $1,000 kada buwan, kailangan mong magkaroon ng 10 customer points at para umabot sa $10,000 kada buwan, kailangan mo ng 25 customer points and yan ang batas sa loob ng aming plano. Wala nang ibang paraan para gawin ito. Bukod pa dyan, gumawa rin kami ng isang buong career plan na nakabase lang din sa mga personal na customer. Kawili-wili iyan na sa pagtulong sa pagbuo ng kultura na alam mo sino pag-istruktura ng kompensasyon sa isang particular na paraan. Pero mula rin sa pananaw ng corporate messaging at sa uri ng paghubog sa field para pag-usapan ang mga customer na yon. Alam mo, ang lalim ng mga customer na yon ay malaki talaga ang naitulong sa paggawa ng Zinzino bilang isang matagumpay at matatag na kumpanya. At alam ko, At ito ay isa ito sa mga dahilan kung bakit may problema ang ating propesyon dahil kapag nakikilala ko ang mga leader mula sa ibang kumpanya na gustong sumali sa Zinzino o inaalok ng ilan sa ating mga tao na sumali sa Zinzino, ang paulit-ulit kong naririnig ay hindi ako makakuha ng mga customer. Hindi ako sanay magtrabaho kasama ang mga customer. Habang sa antas ng korporasyon o ang bawat kumpanya ngayon dahil sa lahat ng mga kaso at mga pagsasara at iba pa, lahat ay nag-aangkin na marami silang customer pero may
pagkakahiwalay sa pagitan ng sinasabi nila at ng aktwal nilang ginagawa. Kaya kapag may sumasali sa atin, ito ang pinakamalaking hamon ko sa kanila, ang tunay na turuan ng mga leader na magkaroon ng customer. Maaaring may tao sila sa ibaba ng kanilang organisasyon na may customer, pero hindi ako naniniwala sa kulturang ang mga baguhan lang ang gumagawa ng isang bagay at hindi kayang gawin ng mga leader ang ginagawa ng baguhan. O tama ka dyan. Ang istruktura ng compensation plan at muli kung ano ang pinipili mong bigyang diin at gantimpalaan ay direktang makakaapekto, sa resulta ng kung paano sila magtatayo, at magre-recruit sa huli. At nabasa ko ang isang bagay na talagang interesante na sinabi mo is tungkol sa produkto. Kaya malinaw na sa isang customer-centric na approach. Ang produkto, ang pundasyon nito, ang pagkakaroon ng magagandang produkto na nagbibigay ng malaking halaga o nabanggit mo na mahalaga ang hindi sobra-sobrang pangako at masigit pa ang naibibigay na benepisyo. Maaari mo bang ibahagi pa ang tungkol dito? Sa tingin ko mo naman, isa ko ito sa pinakamalalaking hamon at oportunidad na meron tayo sa channel. Pero ang pamamahala sa mga inaasahan at pagtatakda nito, sa palagay ko ay isa sa pinakamagagandang oportunidad na meron tayo sa channel. That is why dalagin namin sa profesionalismo malinaw naman. Kung babalikan ko lang ng kaunti ang ilang mga filosofiya para ipaliwanag ang pinagmulan, kaya kapag may sumali sa isang negosyo, sila ay nire-recruit papasok sa negosyo. Hindi natin nire-recruit ang mga tao sa negosyo para lang bentahan sila ng mga produkto. Hindi yun ang dahilan kung bakit sila sumali. Sila ay nire-recruit sa negosyo para sila mismo ang magbenta ng mga produkto. Kaya kung binibentahan natin sila ng mga produkto, ang dahilan lang ay gusto nating maging pamilyar sila dito at gusto nating magbenta rin sila ng mga produkto. This is A. Kung hindi, wala namang saysay iyon, kaya pwede silang sumali ng libre, hindi mahalaga, o kung sumali man sila, dapat mabawi nila ang kanilang puhunan sa pagbebenta ng mga produkto. Kung piliin nilang gamitin ang binili nila. Kapag nakakuha sila ng direktang customer ng kumpanya, ibabalik natin sa kanila ang bayad nila para sa sarili nilang produkto. Kaya sa pananaw o filosofiya, ang mga partner ay naroon para kumita ng pera. Ngayon, tinatawagan namin ang mga distributor para sa mga kasosyo. Pasensya na kung naghalo-halo ko yon sa isang pangkalahatang panayam. Palagi nagagawa iyon. Tapos, sa panig naman ng customer, kung lilipat ka sa panig ng customer, ang mga customer ay naroon para gumastos ng pera. Nandyan sila para bumili ng mga produkto. Hindi sila naroon para mag-recruit o sumali sa negosyo. Hindi ako naniniwala na dapat silang bigyan ng pagkakataon na maging partner. Hindi yon ang dahilan kung bakit sila dumating. Masaya na sila sa sandaling nakuha nila ang produkto. Kaya nagbayad sila, naihatid sa kanila at sinimulan nilang gamitin ito. Sa sandaling iyon, dapat masaya na sila. Ngayon, habang mas marami kang ipinapangako sa customer para lang maging customer sila, mas mahirap silang mapasaya. Kaya kung gusto mong ang isang customer ay patuloy na bumili ng produkto mo habang buhay, dapat mo silang sorpresahin ng husto sa unang buwan, mas lalo pa sa ikalawang buwan, at higit pa sa ikatlong buwan. At pagdating ng ika-4 na buwan, dapat lubos na silang ma-in-love dahil mas marami kang naibigay kaysa sa ipinangako mo. Ngayon, para magawa mo yon, kailangan mong magkaroon ng sistema sa pagbebenta. May lahat ay nakabase sa kung paano mo matutukoy ang pangangailangan ng tao, iaakma mo ang iyong alok o pitch dito. Hindi mo ipinapangako na ito ang solusyon, pero tinutugma mo ito at ipinapangako mo ang follow-up. Umaasa kang magbibigay ito ng resulta. Sa ginagawa namin, nagsasagawa kami ng paunang pagsusuri at pagsusuri ng dugo. Kaya alam ko kung kailangan mo ba talaga ang produkto o hindi. Kaya kapag nakuha ko na ang resulta ng pagsusuri, kung isa ka sa mga hindi nangangailangan nito, tatawagan kita at sasabihin, "Uy, ibabalik namin ng buo ang bayad mo. Isauli mo lang ang pera at ang mga produkto." Hindi namin kailangan ng negosyo mo. Isa ka sa mga sobrang healthy kumain, kaya hindi ka namin kailangan bilang customer. At nire-refund namin ng 3% ng lahat ng aming nabentahan. Kaya medyo malaki ang
bilang ng mga binibigyan namin ng full refund. Pero sa Amerika, kalahating porsyento lang to. Kaya napakababa ng bilang sa Amerika pero may mga lugar pa rin sa mundo na talagang malusog pa rin ang mga tao. Kaya yan, pagkarapok, namis gawin ang pagsusuri, saka pa lang nila sisimulang inumin ito. Kung masyado akong nangako ng marami, madali silang madidismaya at mag-e-expect ng mabilisang resulta. Gaano katagal bago mabuo ang isang habit? May ilan na nagsasabing 21 araw. Naniniwala ako na pagdating sa pagkain, kung araw-araw mong iniinom o kinakain ang isang bagay at tumagal ito ng 3, 4 o 5 buwan, doon ka talaga masasanay o mahuhumaling sa pagkain o supplement na yon. Kaya mas matagal naming napapanatili sila, mas mabuti. Kaya pinag-uusapan namin ang unti-unting pag-usbong ng resulta sa paglipas ng panahon gamit ang mga produkto. At meron kaming sistema kung saan muli naming sinusuri sila pagkatapos ng 4 na buwan. Bagong sample ng dugo, ipapadala ito sa laboratorio at doon ko malalaman kung may resulta ka na o kung kailangan kong baguhin ang iyong dosage. Kaya ang pangako namin sa mga tao ay makakakuha sila ng resulta ng pagsusuri bago at pagkatapos sa bawat pagkakataon at kung anong mga resulta ang makukuha nila sa kanilang katawan, gusto naming iulat nila yon pabalik sa amin. Ikwento mo sa akin kung ano ang nangyayari dahil dito ito nagiging makapangyarihan kapag ang customer ay mabilis na nakarecover pagkatapos mag-ehersisyo at ikinwento nila ito sa akin. Likas, alam kong malamang na ikukwento rin nila ito sa iba nilang kaibigan. Kung sila ay nasa 50s at dati nang nag-sports, halos lahat ay nahihirapan sa tuhod kapag gumagawa ng iba't ibang sports at pagkatapos ay babalik at sasabihin, "Uy, nakakalaro na ulit ako na parang bata." Sa Europa, halos lahat ay naglalaro ng soccer at may problema sa tuhod. Sa US, kung basketball naman, ganun din ang sitwasyon. Parang hindi na maayos ang mga tuhod. At ngayon, gumagana na ulit ang mga tuhod ko. Kaya imbes na mangako sa kanila na inumin mo ito at makakabalik ka na ulit sa sports ng todo, mas maganda na sabihin mo, kapag nalampasan mo na ang problema mo, pakireport mo sa akin dahil doon ko sila mahihikayat na magbigay ng referrals na siyang tunay na customer business. Ang mga masaya mong customer ang nagbibigay sa'yo ng mas marami pang customer palagi. Oo, Yan sa aspeto kahit anong problema meron sila. hindi talagang at ang pagkakaroon ng masayang customer at pagtupad sa mga pangako at inaasahan ay maaaring magdulot ng tiwala, lalo na kung magdesisyon silang mag-transition o maging brand partner o distributor. Naranasan na nila ang magandang serbisyo, naibigay mo na ang dapat mong ibigay, kaya naitatag mo na ang tiwala. Naiintriga ako tungkol sa testing. Ano po ang turnaround time para matanggap ang mga resulta siguro mula sa alinman pero mas tungkol sa paunang at may pagbababa ng interest mula sa alam mo na kapag mataas ang buying temperature at may nag-sign up hanggang sa paghihintay ng mga paunang resulta para sa baseline. Laging merong dropout kapag nagtatrabaho ka sa sales. Masasabi ko na mula sa mga bumibili lang ng isang beses sa amin, na siguro mga 15% hanggang 20% yon. Okay, Bakit? Isang beses lang sila bumili? Malamang dahil hindi maganda ang ginawa ng salesperson. Hindi ko iniisip na may kinalaman ito sa turnaround time ng test na mga 3 linggo. Sa buong mundo, medyo mas mabilis, yung model sa Europe. Okay lang sa mga tao na maghintay. Kung sinabi sa kanila na aabuti ng 3 hanggang 4 na linggo at nakuha nila ito pabalik sa loob ng 17 araw, nag-under-promise ka, nag-over-deliver ka. oh, Kung sasabihin mo sa kanila na babalik ito sa loob ng 1 linggo at inabot ng 8 araw, hindi sila matutuwa. Kaya kung ano man ang mensaheng ibigay mo sa kanila, doon sila magre-react. Kaya napakadali ng mga customer sa aspeto ngayon. Ngayon, mula sa mga nakatanggap na ng kanilang test at nagsimulang gumamit ng produkto natin, literal, na wala tayong dropout bago umabot ng 6 na buwan. ang galing naman yan. Kaya bago pa sila makarating sa susunod na testing, at kapag sinabi kong literal na 0, siguro may mga 15% pa ring dropout sa loob ng 6 na buwan.
At depende rin ito ng kaunti sa kung anong klase ng customer ang nakuha mo. Kaya kung may customer ako na hindi pa talaga nag-nutrition sa buong buhay nila, syempre mas mataas ang magiging dropout ko. Sanay silang kumain sa McDonald's at ngayon sinusubukan kong gawing healthy ang lifestyle nila. Mahirap talaga yon. Kung nakakakuha ako ng customer na sanay na sa nutrisyon, ibig sabihin gumagamit na sila ng iba't ibang produkto, mas kaunti ang dropout ko. Kung may customer ako na dati nang gumagamit ng kalabang produkto namin, napapanatili ko sila ng maraming taon dahil nagbibigay kami ng 10x na mas maganda ang resulta sa mga customer na iyon kasi alam na nila kung anong level ang gusto nila sa blood test. Like nakikita nila ang pagkakaiba ng produkto namin kumpara sa ginagamit na nila dati. At yun ay isang 10x na sitwasyon at nananatili talaga sila ng matagal. Kaya sa lahat ng pumapasok, gamit ang aming testing protocol, napapanatili namin sila sa average ng higit sa 18 buwan. Ang galing naman yan. Napakagandang validation at retention tool niya na bahagi ng inyong sistema. Kaya kayo rin ay ikaw, ang iyong asawa ay nasa isang natatanging posisyon kung saan pareho kayong may corporate roles at field role. At curious ako, paano na yun nababalance ito at ito ba ay isang uri ng pangunguna sa pamamagitan ng halimbawa? Ano ang mga pananaw mo tungkol dito? Well, talagang field role lang talaga ang meron kami. Wala kaming anumang corporate management position. Hindi kami kabilang sa board. Ako at ang asawa ko ay umalis sa board noong 2005 pagkatapos naming itatag ang kumpanya at napagtanto namin na kailangan naming magsuot ng iisang sombrero lang. Wili-wili. Ang suot naming sombrero ay bilang mga field leader. Ngayon, mayroong General Assembly, kaya isang beses sa isang taon, malinaw naman, may isa pa kaming papel at nariyan din ang papel bilang mga co-founder ng kumpanya na bahagyang kinakatawan mo bilang field leader at co-founder. Ngayon, hindi kami nagpapakita ng kapangyarihan sa kahit sino sa loob ng korporasyon. Sila nga yung mas mataas kaysa sa amin. Sila ang gumagawa ng desisyon at hindi namin sinusubukang baguhin ang desisyon nila maliban na lang kung may kinalaman ito sa aming mga patakaran at regulasyon. Ngayon, sa pagtatrabaho namin dito ng 20 taon, sa tingin ko matagal na kaming walang naging alitan. Doon naalala ko na may ilang pagkakataon. Mga 15 taon na ang nakalipas na naging mahirap ito. Pero magaling kami sa pamamahala bilang mga leader sa field na may posisyon bilang tagapagtatag o co-founder. Ngayon ang sityo bagay na tinipis mong malaman. Tungkol sa aming kumpanya ay nakalista kami sa Nasdaq, kaya isa kaming publicly traded na kumpanya. Siyempre, ibang antas ng transparency ito kumpara sa isang pribadong kumpanya. Kaya ang aming mga numero ay inilabas ngayong araw para sa buwan ng Abril sa benta. Kaya ang 58% na paglago ngayong Abril ay inilabas sa merkado. Kung ito ay minus 58, ilalabas pa rin ito sa merkado. Sa kabutihang palad di mo sa pagkakataong ito, plus 58% ito. Mas madali itong harapin, parehong para sa field at syempre para sa merkado. Pero kung titingnan mo ang 20 pinakamalalaking may-ari sa Cincino, 16 sa kanila ay nagtatrabaho sa field at 15 sa kanila ay nasa leadership council. Ibig sabihin ay kabilang sila sa pinakamataas na field leaders na meron kami. Kaya ito ay isang kumpanyang pagmamay-ari ng field na kaya mas gumagana ng maayos ang aming uri ng dual hat dahil hindi lang kami ang may-ari, kundi lahat ng tao sa Leadership Council ay may pagmamay-ari rin sa kumpanya. At nasa isang event ako sa Stockholm, Sweden, noong Biyernes. Mayroon kaming humigit kumulang 700 katao sa loob ng silid at tinanong ko, ilan sa inyo ang bumili ng shares sa kumpanya? 80% ng mga kamay ay itinaas na talagang kamangha-mangha. Kaya sila ang mga boss ko, katulad ng pagiging boss ko.
sa kanila. Pagkatapos ay pumunta ako sa Germany noong Sabado at may humigit kumulang 1,500 katao sa silid. Ito sa Germany, medyo mas mahirap mag-trade ng shares namin. Medyo bago pa kami sa merkado na yon. Dahil Swedish ito at sa Sweden nakalista, mas pamilyar sila doon. Pero kahit ganoon, mga 25 hanggang 30% ng mga German na distributor ay may shares sa kumpanya. And sa tingin ko pagkatapos ng event, daan-daan pa or higit pa ang magkakaroon ng shares sa kumpanya. Ang aktibo naming hinahangad na ang field ay maging mga katuwang namin. Naniniwala kami na ang pagiging bahagi nila ng pampublikong paglalakbay ay kasing halaga ng pagiging customer, paggawa ng karera, pagkuha ng libreng produkto o simpleng pagbuo ng maliit na customer base para kumita ng dagdag o kaya'y mag full-time at gawing karera ang larangang ito. Oo, at napakaganda at positibong epekto niyan sa kultura kung saan ang field at napakaraming tao ay tunay na may-ari. Na hindi lang sila basta kasali kundi literal na nag-i-invest sa pangmatagalang tagumpay ng kumpanya. Emina, alam, Oo, mas malakas ang palakpak kapag ang crossline ay nagtatagumpay. Kung ikaw ay shareholder ng kumpanya, sir, dahil kumikita ka rin sa kanilang tagumpay, gustong-gusto ko yan. Napakagandang paraan mula sa pananaw ng kultura. Isa pa sa mga nakakaintrigang bagay na narinig kong pinag-uusapan mo ay ang pagkakaroon ng sobrang customer-centric na approach na sa paglipas ng mga taon ay nakatanggap ka ng ilang kritisismo mula sa mga tao sa labas ng kumpanya. Dahil nga sobrang nakatuon sa customer. Pero muli, dahil kayo ay public, alam naming umabot kayo ng mga 200 milyon sa benta noong nakaraang taon. Maaari mo bang ibahagi ng kaunti kung ano ang pakiramdam na maipakita ang tagumpay pero patuloy pa ring makatanggap ng ilang antas ng kritisismo? dahil nga public kami, ang maganda ay yung 200 milyon ay matagal na naming nalampasan na may 58% na paglago. Oh, Lampas 300 milyon, baka nasa 350. grabe ka mangha-mangha. Binabati kita. Kaya talagang excited kami tungkol doon. Sa tingin ko, sa kahit anong punto na gusto mong magdala ng inobasyon sa kahit anong antas, siguradong makakatanggap ka ng kritisismo. Yung kritisismong natanggap namin sa pagpapakilala ng test-based nutrition na para sa akin ay pinakaluhikal na bagay sa mundo ay mas malaki pa kaysa sa kritisismong natanggap namin sa pagdadala ng mga customer. Kaya ganito ko tinitingnan ang mga bagay na ito. Kung walang pumupuna sa iyo, hindi ka naninibago. Kaya gusto ko ang kritisismo. Habang mas malakas silang sumisigaw laban sa ginagawa ko, mas lalo kung alam na may tama akong ginagawa. Hindi ako laging tama, pero nasa direksyon ako ng tama, na iba sa pagiging tama talaga. Kaya kailangan na mo pa rin mag-innovate, the mismong innovation, pero papalapit ka na sa tama. Sa isang punto, medyo tatahimik na ang kritisismo at magiging pagtatanong na lang ito. Kaya mula sa pagiging kritiko, nagiging nagtatanong na sila. At pagkwesorna ng pagtatanong, awisan, nagsisimula na silang manggaya at iyon ang pinakagusto ko. Kaya habang mas maraming tao ang nanggagaya sa'yo, mas lalo mong alam na, ayan, sa wakas, sinatama talaga ang ginawa ko. Kaya tinitingnan ko ang panggagaya bilang tagapaghatid ng momentum para sa innovator. Kung iisipin mo ang mga malalaking brand diyan at titingnan mo ang Apple na marahil isa sa mga pinakakapanapanabik na kwento, kaya paulit-ulit natin itong napag-uusapan. Pero isipin mo kung walang gumaya kay Steve Jobs sa kanyang smartphone, hindi sana ito lumaganap ng ganun kabilis. Nangyari iyon dahil lahat ay nagsimulang una, kinritiko muna siya. Sinabi nila na siguradong mabibigo ito. Pagkatapos, kinwestiyon nila ang buong konsepto ng telepono, pati na ang screen at lahat ng aspeto nito. At pagkatapos ay nagmadali ang lahat na gayahin ito, na siyang nag-angat sa Apple bilang pinakamahalagang brand sa mundo. Kayas, marami na ba kumpanyang gumagaya sa sinsino sa ngayon? Hindi pa, pero papunta na roon ang takbo. Hintayin mo lang. Bigyan mo pa ng 1 taon, bigyan mo ng 2 taon, makikita mong halos lahat ng nasa network marketing ay maglalabas ng mga produktong batay sa pagsusuri. Ang gusto ko diyan, or days to be less, lang sa kredibilidad. Wednesday,
propesyon. And pet na din ang nutrisyon. Kung may kredibilidad ang nutrisyon, di sana lahat ng tao ay umiinom ng nutritional supplement. Pero dahil kulang ito sa kredibilidad, uminom ka ng nutritional supplement pero hindi mo naman nararamdaman ang epekto. Tapos pupunta ka sa doktor at iinom ka ng gamot. At kapag uminom ka ng gamot, nagiging sobrang tapat ka na talagang nakakabaliw. Mayroon kang 16 na iba't ibang side effect, pero sobrang tapat ka pa rin sa tableta na yon araw-araw. Tapos kukuha ka pa ng 3 tableta pa para malabanan ang 16 na side effect. Magkakaroon ka pa ng 2 side effect mula sa ika-4 na tableta at iniinom mo na ang 5 iyon at sobrang tapat ka pa rin. Bakit? Dahil may kredibilidad iyon, samantalang kami walang side effect pero hindi mo lang agad nakuha ang resulta. Kaya tumigil ka kahit na pwede sanang masolusyonan ang lahat para sa iyo at sa mas murang halaga. Sana naging malusog ka na nang walang anumang side effect. At ang tanging paraan para magkaroon ito ng kredibilidad ay ang dumaan sa test-based na paraan. Kaya oo, maganda ang clinical study at lahat ng iyon. Pero ang pamantayan ng clinical studies para sa nutrisyon kapag hindi ka pinapayagang pag-usapan ng mga sakit ay talagang kakaiba kumpara sa mga gamot. Kaya hindi talaga tayo mananalo sa larangang iyon dahil gumagalaw tayo sa isang kahon, habang ang iba ay nasa ibang kahon. Kaya imposibleng manalo. Pero sa isa personalized nutrition, kung saan bawat isa ay may sariling test at nakikita nila, kulang ako sa vitamin D3. O sige, kaya naming ayusin yan para sa iyo at mapapatunayan pa namin sa iyo. Kulang ako sa omega-3. O sige, kaya naming ayusin yan para sa iyo. Mababa ang mga hormone ko na ito. O sige, kaya naming ayusin yan para sa iyo. At kapag pumasok tayo dyan, doon natin makukuha ang kredibilidad. Diyan kung mag-angat. Sa propesyon ng nutrisyon, mula sa humigit kumulang 200 bilyon patungong higit 1 trilyon, sa palagay ko sa susunod na 15 hanggang 20 taon, ang magiging leader ni Tommy ay isang mega kumpanya at umaasa kami na ang sinsino ang magiging iyon. Oo, talagang tama. Gustong-gusto ko ang ideya ng paggamit ng kritisismo bilang sukatan o litmus tests para sa inobasyon at bilang paraan para ipakita na nasa tamang landas ka. At gusto ko rin talaga ang ideya na sinabi mo na nagsisimula sila sa pagpuna tapos nagtatanong yun pagkatapos ay ginagaya ka na. Isa na namang malinaw na palatandaan na nasa tamang landas ka ng inobasyon at tagumpay. Ang tagumpay na ito ang nagdala sa iyo upang palawakin ang kumpanya sa internasyonal upang makalabas ito mula sa Northern Europe at Scandinavia papunta sa iba pang mga merkado sa buong mundo, yung kabilang na ang North America. At interesado akong malaman, marami sa ating mga tagapakinig dito ay nasa North American market. Habang nilalapitan mo ang North America, paano mo ito nakikitang naiiba kumpara sa ibang pang mga merkado sa Northern Europe? Sa tingin ko, bawat merkado ay iba-iba. Yan bawat merkado ay pareho rin. Kaya at yun ay isang oxymoron dahil paano na nga ba sila nagkakaiba? Sa kultura, lahat ay magkakaiba. Gustong-gusto ko ang kwento ng IKEA. Ang IKEA ay isang kumpanyang Swedish. Nagsimula ang negosyo ng muebles noong 1943. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, neutral ang Sweden. Pagkatapos nagkaroon ito ng unang internasyonal na pagpapalawak noong 1980, dumating ito sa Amerika noong dekada 90. And Keid may akda ng isang libro, isinulat niya ang kwento kung paano biglang-bigla. Sa Texas ay napakaraming baso ang nabebenta nila, kaya nagkaroon sila ng problema sa produksyon para makapaghatid ng sapat na baso sa kanilang American warehouse. At tapos umikot ang kwento sa kung paano nila sinusubukang alamin kung bakit, kaya nagpadala sila ng mga tao mula Sweden papuntang Amerika dahil hindi nila maintindihan kung bakit laging nauubos ang mga basong iyon. Kaya parang ano-anong nangyayari dahil ang benta sa Norway ay parang 5 o 6 na piraso kada araw. Ang benta sa Sweden sa isang tindahan ay siguro
5 o 6 din. Pero sa Texas, umaabot ng daan-daan hanggang libu-libong piraso kada araw ang nabebenta ng produktong iyon. Ang tinatawag nilang baso sa Texas ay isa palang kristal na florera sa Norway. Kaya ang laki yung soft drink sa Amerika ay sakto ang sukat sa isang kristal na florera na nilalagyan namin ng bulaklak sa Norway dahil may pagkakaibang kultural. Kaya kapag may cup holder ka para sa video room or TV room mo sa Amerika, mas malaki talaga ang cup holder doon kumpara sa cup holder sa Sweden o Norway. May pagkakaiba nga sa kultura pero sa parehong panahon, pareho lang din. Dahil sa Europa rin naman, gusto mo ring uminom habang nanonood. Ang pinagkaiba lang ay ang laki ng inumin. Kaya kailangan mong mag-adjust sa laki, kailangan mong mag-adjust sa wika, pero alam mong magiging kasing ganda pa rin ng iba ang produkto mo kapag sumikat ito dahil pantay-pantay ang pangangailangan sa kalusugan sa buong mundo. Ang tanong lang ay, paano nila gustong matanggap ang mensahe? Oo. Napakagandang mga pananaw. Nabanggit mo rin na nakuha mo ang ilang assets ng isang kumpanya sa North America at interesado akong malaman kung may mga natutunan ka mula sa acquisition na iyon. Marami talagang natutunan mula sa iba't ibang acquisitions. Sa tingin ko, naging maayos talaga ang lahat. Napataas namin ang benta ng mahigit 50% mula nang makuha namin ito. At talagang kamangha-mangha iyon. At kung magagawa mo yon tuwing may acquisition ka, na mapataas ang benta ng 50% sa unang ilang buwan, napakagaling nun. Mayroon kaming mga talagang mahuhusay na tao sa field, pati na rin sa corporate at tilaw. Kailangan nila ng pagkakataon, kailangan nila ng tulong, kaya gusto naming mag-acquire ng mga kumpanya. Marami-rami na rin kaming na-acquire ng mga kumpanya. May isa pa kaming kumpanya na nakuha pagkatapos noon. Sa singin ko, bote kami de 6 ni kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Kaya talagang mabilis ang takbo ng mga pangyayari. May hawak kaming deck ng mga papeles dito na siguro may 5 o 6 pa mga bagay na aktibo naming pinag-uusapan habang nagsasalita tayo ngayon. Dalawang dahilan nito. Una, may window of opportunity para sa isang kumpanya. Kapag nasa humigit kumulang 100 million US hanggang 1 bilyong US ka na, may saysay na mag-acquire ng mga kumpanya. Dahil maaari mong, kapag nasa 100 million ka, kaya mong bilhin ang mga kumpanyang kumikita ng 4 hanggang 10 million at madali mo silang maisasama sa operasyon mo. Kapag nasa 200 million ka, kaya mong bumili ng mga kumpanyang nasa 20 hanggang 30 milyon at madali mo rin silang maisasama. Kapag nasa 500 million ka, kaya mong bumili ng kumpanyang 50 hanggang 100 milyon. Madali mo rin itong maisama. Kapag nasa 1 bilyon ka, halos wala ng kumpanyang 100 hanggang 200 milyon na pwedeng bilhin. Kaya ang pagkakataon, lumago sa pag-a-acquire ay nagsasara na kapag umabot ka sa 1 bilyong dolyar. Kaya ang tamang panahon para sa amin mag-acquire ay ngayon. Naniniwala rin kami na nakasakay kami sa isang pandaigdigang mega trend. Kaya naniniwala kami na ang test-based nutrition ay magiging kasing karaniwan ng nutrition mismo. Ibig sabihin mga 50% ng populasyon ngayon sa US ay gumagamit ng nutritional supplement. Hindi man araw-araw, pero sa isang survey ay sasabihin nila, oo, uminom ako ng vitamin C, o uminom ako ng vitamin D, o bumili ako ng nutritional supplement. And in explanation na sabi ko, let's say 50% ng populations ay magpapasuri. Hindi araw-araw, pero marahil isang beses sa isang taon o kaya bawat 2 taon. At sa buong mundo, naniniwala kami na ang buong propesyon ng hula-hulang nutrisyon ay mapapalitan ng test-based na nutrisyon. Mangyayari ito sa susunod na 25 taon. Kaya kailangan nating palawakin at maitatag ang ating presensya sa 180 bansa. Kaya pagdating ng panahon na, lumipat mula sa yugto ng inobasyon patungo sa yugto ng paglago, nakapwesto na tayo kahit saan dahil doon natin magagawang sakyan ang alon bilang leader ng merkado.
At yan ang dahilan kung bakit tayo ay bumibili ng mga kumpanya ng estratehiko sa iba't ibang rehiyon. Bumibili tayo para sa laki sa mga bansang tulad ng Amerika dahil kailangan nating maging, hindi lang dapat may kumpanya tayo roon, kundi kailangan din nating magkaroon ng sapat na kalakihang kumpanya para kayanin ang malalaking galaw sa merkado. At bumibili rin tayo ng estratehiko pagdating sa iba't ibang potensyal na produkto, teknolohiya at mga patent. At bukod pa ron, ginagawa rin natin ang organikong paglago na kapag tinatanong ako ng mga tao, gaano kalaki sa 58% ninyo ang galing sa acquisition at gaano kalaki ang galing sa organikong paglago. At binibilang namin ang volume mula sa acquisition para sa unang 12 buwan at pagkatapos noon, itinuturing na namin itong organiko. Amo tanay ngayon Fayos, ay wala ang acquisition o ano dalawang suling acquisition, magkakaroon pa rin kami ng organikong paglago ng mga 45% para sa Abril. Kaya Ang galing niyan. mahalaga ang acquisition, pero hindi ito ang nagtutulak sa sinsino. Hindi, napakagaling niyan, at kamangha-mangha. Talagang ikaw ang nangunguna sa ganitong paraan pagdating sa mga acquisition. Nagsisimula na rin kaming makakita ng mas marami pang ganitong mga pangyayari sa buong channel, mga acquisition, mga merger. Nais kong malaman, ano rin klan sa mga naging susi ng tagumpay para sa Zinzino sa pagsasanib ng mga kultura, ang mga pamamaraan, lalo na pagdating sa sales force sa field. Mahalaga yung kompromiso, pero may mga bagay sila na hindi mo pwedeng isakripisyo. O kaya magbabasa ka ng mga libro tungkol sa mergers and acquisitions, matututuhan mong 90%. Dito ay pumapalpak. And ang madalas na nagiging problema ay hindi mo kailanman mapag-iisa, na parang iisang kultura lang ito. Kapag ang isang kumpanya ay sumanib sa isa pang kumpanya, merger man o acquisition, hindi mahalaga kung magtatapos ito na may dalawang magkaibang kultura, hindi mo makukuha ang synergy. Ang makukuha mo ay kabaligtaran ng synergy. Kaya ang 1 plus 1 ay nagiging 1.8 lang. Ideally, gusto mo na ang 1 plus 1 ay maging 11. Ibig sabihin, dapat magkaroon ka ng napakalaking synergy mula rito at doon mo kailangan tila mong malaman kung ano talaga ang gusto mo. Okay? Kaya kailangan mong magbigay ng sapat na kompromiso sa simula para maramdaman ng mga tao na hindi sila nakakalimutan. Kapag naramdaman nilang nakakalimutan sila, nawawalan sila ng gana at ayaw nang pumasok sa trabaho. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng ikompromiso at ikinukwento ko itong nakakatawang kwento tungkol sa mga French na pelikula at mga pelikula ng Hollywood. Kaya ano yung pinagkaiba ng isang French na pelikula at ng isang pelikula ng Hollywood? At hindi ko alam kung nakapanood ka na. Pero kapag nanood ka ng French na pelikula, 2 oras kang nakaupo na sinusubukang alamin kung sino ang bida. At sa dulo ng pelikula, baka nahanap mo na, baka hindi pa, minsan hindi mo alam. At parang nalilito ang isip mo sa dulo ng pelikula at may mga tao talagang gustong-gusto ang ganong karanasan. Sa isang pelikula ng Hollywood, makikita mo agad kung sino ang bida, tapos ang bida ay dadaan sa isang paglalakbay, tapos parang mawawala na siya bilang bida, pero magiging bida ulit siya at makakaramdam ka ng kasiyahan at alam mo na simulat sa pool na mananalo ang bida mo. Isa lang dapat ang hero product, kaya mahalagang meron kang bida. Kung hindi, mapapasama ka, magkakagulo ang lahat, kaya malinaw sa amin. At sa mga kumpanyang kinukuha namin na ang hero product ay siya talagang bida, hindi nagbabago. Yon. Gayunpaman, kailangan ng bida ng mga sumusuportang karakter. Sa isang pelikula, para magkaroon ng bida, kung titingnan mo ang Hollywood kapag gumagawa sila ng bagong bida, maraming superstar ang pumapasok sa mga pangalawang papel, tapos may isang taong hindi mo pa nakikita noon ang gaganap sa pangunahing papel. At sa dulo ng pelikula, isang bagong bituin ang ipinanganak.
Kaya kapag kumukuha kami ng isang kumpanya, inilalagay namin ng maayos ang kanilang mga produkto upang masuportahan nila ang bida sa kwento, upang maramdaman nilang nandoon pa rin ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit sinusuportahan nila ang kwento ng bida na meron na kami. Ganito rin sa korporasyon, ganito rin sa field, na kailangan malinaw kung ano ang inaasahan at kung ano ang estruktura at na may meritokrasya. Kaya kahit dati kang nandito, ngayon kailangan mong ipaglaban ang iyong karapatan dito. Ito ay isang meritokrasya at umaasa kami na ikaw ang magiging pangunahing leader sa Zinzino paglipat mo. Pero hindi namin ito basta ibibigay dahil lang dati kang naging ganoon. Talagang mahahalagang pananaw, maraming estratehiya sa mga sinabi mo. Babalikan ko at pakikinggan ulit yon. Sana lahat tayo ay gawin din iyon, lalo na sa mga huling minuto. At sa tingin ko, ito ay isang talagang marangal na paraan na magbigay ng puwang para sa kaunting pagkakakilanlan, alam mo, ng kumpanyang iyon, ng linya ng produkto na iyon, pero sabay pa rin nakatuon at nakasentro, nakaangkla sa pangunahing bayani upang lahat ay sabay-sabay pa ring sumusunod sa isang direksyon. Sa tingin ko, talagang nakakaintriga iyon. Pinahahalagahan ko ang mga pananaw na iyon. Kaya kung yung babalikan mo, radyang yun mga nakarang taon dyan sa Zinzino, at sang kamanghamanghang tagumpay, ano sa tingin mo? Ang tatlong pinakamahalagang salik na nag-ambag sa tagumpay na iyon, Mahaba pananaw. Sa tingin ko, iyon ay napakahalaga. Kung hindi mo alam kung saan ka patungo, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Mapupunta ka pa rin sa isang lugar, pero ang aspeto ng pananaw ay talagang mahalaga. Ako, kapag may mga taong dumarating, halimbawa sa mga acquisition at iba pa, palagi kong sinisimulan ang usapan tungkol sa pananaw ng kumpanya na hindi ito dapat maging dream board ng mga may-ari. Kailangan itong maging isang tunay na pananaw. Naniniwala kami na lumilikha kami ng isang kilusan na mas malaki pa kaysa sa Zinzino. Kaya noong sinabi ni Steve Jobs, ngayon inilagay ko ang 1,000 kanta sa iyong bulsa, isang internet device, at maaari kang tumawag gamit ito. At nilikha niya ang smartphone. Ang smartphone ay isang bagay na mas malaki pa kaysa sa Apple. May iPhone ang Apple pero ang smartphone ay mas malawak pa kaysa doon. Lumilikha kami ng kilusan kung saan lilipat tayo mula sa hula-hulang nutrisyon patungo sa nutrisyong batay sa aktwal na pangangailangan. Ito ang magliligtas sa kalusugan ng sangkatauhan sa buong mundo. Sa huli, magbabawas ito ng 2% mula sa health budget ng bawat bansa at maibabalik ito sa kanilang pondo. Dahil bababa ang gastusin sa healthcare kapag tama ang nutrisyon ng mga tao, kaya't lumilikha kami ng kilusan. Yan ang aming pananaw. Ibalik natin ang balanse sa planeta at makakakuha tayo ng 100 milyong customer at magiging pinakamaimpluwensyang kumpanya sa larangan ng preventive health sa buong mundo. Ngayon, para sa pangalawang punto, pagkatapos ng aming pananaw ay ang maging mausisa. Kaya kahit na pakiramdam mo ay tama na talaga, ang ginagawa mo, maraming tao ang tumitigil na maging mausisa. At kapag tumigil ka ng maging mausisa, maaring may mamiss kang ibang bagay na sana'y nakatulong pa sa bayani sa kanyang paglalakbay. Titigil ka sa pakikinig sa mga input na sana'y nakapagpabuti pa ng marketing mo para sa bayani sa paglalakbay na iyon. Kaya kailangan manatiling mausisa. Kaya pananaw. Manatiling mausisa dahil kapag nanatili kang mausisa, may dalawang bagay na napakahalaga. Ito ay ang patuloy mong pagpapabuti. Kaya pinapabuti mo ang lahat ng bagay, pinapabuti mo ang kumpanya, sarili mo, at produkto. Sinasabi ko na kung hindi natin kanang pagandahin ang produktong ito, dahil tuwing 5 taon, dapat nating pag-isipan ang posisyon ng bawat isa na nagtatrabaho sa mga produkto. Ang agham ay patuloy na umuunlad. Dapat kaya nating gawing mas maganda ang produkto, pero kadalasan sa network marketing, nangangako ang mga tao, hindi namin babaguhin ang produkto, hindi namin babaguhin ang compensation
plan. At sinabi ko, hindi. Ang sinasabi namin ay magbigay inspirasyon sa pagbabago sa buhay. Maipapangako ko sa iyo kung sasali ka sa Sinsino, palagi naming sisikaping pagandahin ang produkto. Yan ay pagbabago. Palagi naming sisikaping pagandahin ang compensation plano. Yan ay pagbabago. Ang pagbabago lang ang tanging permanente. Kaya Beli, tuloy-tuloy na pagpapabuti at tuwing 5 hanggang 10 taon. May malaking inobasyon at nagmumula iyon sa pagiging mausisa. Kapag nasabi na iyon, kailangan mong magkaroon ng corporate culture na kung saan ay umangat ka o umalis ka. Masyadong marami din ang sumusubok manalo gamit ang maling koponan. Halimbawa, pumasok tayo sa larangan ng sports. Kaya na lahat ay may opinion tungkol sa sports. Kaya gusto ko itong gawing halimbawa. At tayong dalawa ay bottom line ng isang soccer club. Sabihin nating bumili tayo ng isa sa Amerika na kaya lang hindi sila madalas manalo laban sa mga European teams pero talagang gusto nating manalo. Pero imbes na sabihin nating, uy, kukuha tayo ng pinakamagagaling na manlalaro taon-taon, sinabi natin, hindi. Panatilihin na lang natin ang parehong mga manlalaro. Sa tingin mo, ano ang tsansa natin na maging pinakamahusay na koponan sa mundo? 0. Kaya sa corporate culture, kailangan mong maging bukas sa lahat na ang patakaran ay umangat ka para gumaling ka taon-taon o umalis ka. Ang umalis ay hindi laging nangangahulugan na magtatrabaho ka para sa ibang kumpanya. Pero ibig sabihin nito ay lilipat ka sa ibang posisyon sa kumpanya, kung saan hindi mo haharangan ang paglago ng kumpanya. Pagdating naman sa field leadership, kailangan itong itaguyod ng isang kultura kung saan ang field ay kaisa ng kumpanya. Hindi pwedeng laging nag-aaway ang field at ang corporate, hindi pwedeng laging nagtuturuan ng sisi at hindi rin pwedeng ang corporate ay nagtuturuan ng sisi sa field. Dapat ito ay maging isang kultura kung saan sinasabi ng lahat, hindi magpapalago ako ng sarili ko at magpapalago ako sa profesyon ko. Kahit na isa kang field leader, hindi dahilan para hindi mo pag-aralan ang mga produkto. Hindi rin dahilan para hindi mo alam ang compensation plano. Hindi dapat kang lumago ng personal at profesional bawat taon. Bahagi iyon ng ginagawa natin. Zawin, sa tingin ko ay kalingan mong, kung ako ay, so yun na ang 4 na punto. Siguro hindi mo naman hiningi. Ang 4 na punto, maganda naman yun. 4 ay ayos na. Tatanggapin ko insight na makukuha ko. Magbigay ng ika-5 punto. Medyo na blanco lang ako bigla, pero sa tingin ko, ito ay ilaan mo ang oras. Hindi ito mangyayari ng kusa. Kailangan mong maglaan ng oras. Ako, ang lead with taillights ay isa sa mga filosofiya namin sa field na ipinapakita mong handa kang gawin ito kung patuloy mong ginagawa iyon. At magdadagdag pa ako ng isa pa. At yun ay sa kahit anong ginagawa mo, pagkuha ng mga bagong manlalaro sa sports, pagre-recruit ng mga tao sa negosyo, iyan ang paraan para makabuo ng malaking kumpanya. Kailangan mong palaging nariyan para mag-recruit ng mga bagong manlalaro. Dahil kung walang mga bagong manlalaro, mawawala ka sa susunod na henerasyon. Alam mo iyon. Sinabi ko na ito maraming taon na ang nakalipas at baka masyado na akong madaldal ngayon, pero sinabi ko ang pangarap ko ay gawing. Kilala at kinikilala ang network marketing na kapag ang mga tao ay lumabas mula sa pinakamahusay na business school sa halip na gustuhin nilang magtrabaho sa Merrill Lynch dahil iniisip nilang makakakuha sila ng 2 milyon o 3 milyong sweldo kada taon. Gugustuhin nilang sumali sa larangan kasama ang ating kumpanya dahil alam nilang maaari silang kumita ng 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon at magiging mas maganda ang buhay nila para makuha natin ang pinakamagagaling na 22, 23 anyos na bagong graduate. At kasama dyan ang pagkuha ng mga bagong tao, ang pagbuo ng atraksyon at laging pagre-recruit. Ay ito ba nagre-recruit ka sa lahat ng edad pero kailangan mong bawat 10 taon lahat ng meron ka na ay magiging 10 taon na ang tanda. Kaya kung hindi ka kukuha ng mga bagong batang talento, darating ang panahon na kusa kang mawawala. Maganda yung listahan na yan. Kaya babalikan ko ulit
ang listahang ito ng mabilis para sa sarili ko. Kaya yung 5 elemento na binanggit mo, vision, yung patuloy na pagkamausisa, corporate culture, pagbubuhos ng oras, at ang pagkatapos ay patuloy na pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Sa tingin ko napakaganda ng listahan na iyan at magandang template para sundan ng iba. Nais kong malaman kung anong payo ang maibibigay mo sa ibang mga kumpanyang nasa direct selling tungkol sa pagiging mas customer-focused. Iyan, wala talagang ibang option mula sa legal na pananaw, lalo na sa nangyayari sa AI. Kaya ang kasalukuyang pananaw sa Silicon Valley ay nagsasabing sa loob ng 18th buwan, bawat tao ay magkakaroon ng AI sa kanilang telepono na mas matalino pa kaysa sa sino mang tao sa kahit anong larangan iyon. Ibig sabihin, ang AI sa telepono ng mga tao pagkalipas ng 18 buwan ay mas marami ng alam tungkol sa sinseno kaysa sa akin. Pagkatapos sinasabi nila na 6 na taon mula ngayon, ang AI ay magiging sobrang talino na mas maganda pa ang sagot nito kaysa sa pinagsama-samang sagot ng lahat ng nagtatrabaho sa sinseno tungkol sa sinseno, ang AI na ang magbibigay ng sagot. Kaya gaano katagal aabutin ng FTC para imbestigahan ang kumpanya mo? 1 segundo, 2 segundo, siguro? Mabilis talaga ang AI. Sa loob ng 18 buwan mula ngayon, magta-type na lang sila ng may mga customer ba ang X. Pagkalipas ng 2 segundo, makakapagbigay ang AI ng mas maganda pang sagot kaysa sa CEO ng kumpanya. Kaya wala nang ibang option. Nariyan na ang batas. Ang bawat kumpanyang haharap sa FTC, ODA o alinmang gobyerno sa buong mundo na walang customer quote na 80-90% ng volume mula sa mga customer na walang field position ay epektibong ipapasara. Ganun lang talaga. Wala talagang pagpipilian. Hindi ko alam kung iyon ang pinakapalakaibigang sagot, pero iyon ang pinakatapat na sagot na maibibigay ko. Hindi, napapanahon talaga ito. Sang-ayon ako. Sa tingin ko, dapat talaga itong maging isa sa mga pangunahing focus natin. Ngayon, at nagdudulot ito ng napakatatag na negosyo para sa ating lahat. Kaya sang-ayon ako, sa tingin ko, wala nang ibang pagpipilian. Alam ko na isa ka sa mga malalaking taga-suporta ng direct selling, pero pati na rin ng inobasyon at ng pagtingin sa mga bagay mula sa ibang perspektibo. Kaya habang tinitingnan mo ang susunod na 3 hanggang 5 taon para magtagumpay ang mga kumpanyang direct selling sa hinaharap, ano ang mga bagay na dapat pa nating gawin at ano naman ang mga dapat nating bawasan? Oo, at yan ang positibong bahagi ng AI. Kaya talagang gustong-gusto ko ang mga nangyayari ngayon. Sa tingin ko, mas maraming yaman ang malilikha sa susunod na 13 taon, 30 taon, o baka kahit sa susunod na 15 taon kaysa sa lahat ng panahon mula nang lumamig ang mundo. Dahil napakabilis na ng lahat ngayon. Ngayon isipin mo ang isang mundo kung saan lahat ay nagiging digital. Lahat ng ginagawa natin ay halos tinatanggal na ang human factor. Ngayon, sino ang magwawagi sa mundong iyon? Well, maraming tech companies ang gagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Kaka-invest ko lang sa isang kumpanya na pinamumunuan ng 2.6 anyos na tech geniuses sa Norway. Nakasolve sila ng isang bagay sa dati nilang kumpanya at naging multi-millionaire sila sa edad na 26. At gusto nilang bumuo ng bago at gusto nilang isama ang aking karanasan. Maglilimampu na ako ngayong taon. Ito ay sa proyektong iyon. Kaya't nagpapasalamat ako doon. Pero napakatalino ng ginagawa nila. At literal na isa sa mga bagay na gagawin nila na maaaring abutin ng 6 na buwan. Para buuin ay papalit sa siguro kalahati ng mga accounting employees sa Norway sa loob ng 1, 2 o 3 taon. Kaya lahat ay nagiging digital na. Wala ka ng accountant sa hinaharap, hindi ka na mamimili sa paraan ng pamimili natin ngayon. Kapag pumunta ka sa McDonald's, wala nang tao na nagbabaliktad ng burger. Kung pupunta ka sa McDonald's, magiging ganap na, automated na yon. Ang online shopping ay magiging napakakinis, napakabilis, at sobrang automated na magkakaroon ka ng AI assistant at lahat ng mga bagay na yon ay magiging napakahusay
Kaya kapag lahat ay automated na at ang pakikisalamuha ng tao ay mas mababa pa kaysa ngayon, sa tingin ko mula rito, yung mga network marketing companies na nagbibigay ng social contact, social education, at masasabi kong ang mga magtatagumpay ay yung mga kayang emosyonal na humawak ng social contacts na magiging mas malaking usapin pa sa hinaharap kaysa ngayon. Amen? Binibigay ko ang halimbawa na magiging sobrang patok na sa huli, ang makabili muli mula sa isang tao na kapag dumalo sila sa home party, magdadala pa sila ng popcorn para kainin habang namimili sila hanggang mapagod sa isang home party. Kaya naniniwala ako na tayo magiging at ibinigay ko ang halimbawang iyon noong nagsalita ako sa Dallas. Na ibinabalik natin ang first class sa karanasan ng mga mamimili habang ang lahat ay gumagawa lang ng parehong. Upuan, kung saan kasya ang lahat, mura ang lahat, mabilis ang lahat at maayos ang lahat, ilalabas natin ang hindi, tao ka. Makikinig ako sa gusto mong sabihin. Hindi, makikinig ako sa karanasan mo. Tayo ang magiging first class sa pagbebenta at dahil dito, mapapalago natin ang network marketing mula sa mga 200-300 bilyong dolyar tungo sa 1 trilyong dolyar dahil hahanap-hanapin ng mga tao ang maraming social contact at magiging handa silang magbayad ng mas mataas kaysa sa binabayaran nila ngayon. Sa iba pang bagay kung saan mas mahalaga ang social contact tulad ng panonood ng laro sa sports. Tingnan mo ang pagtaas ng presyo ng mga ticket sa mga laro sa sports, sa mga club kung saan sasali ang mga tao. Alam nila kung sino ang makikilala nila sa club, kaya tumataas ang halaga ng social contact. Ang network marketing ay original na tungkol sa social contact. Kung maibabalik mo yon, uunlad ka, lalago ka. Sa tingin ko, napakagandang ideya niyan para tapusin ang usapan. Ang relasyonal at personalized na ugnayan ng tao ay talaga namang ating superpower at kailangan lang natin itong dalhin sa bagong panahon at sa mga susunod na henerasyon. At dagdag pa, isa pang bagay. 10-10 milyong trabaho ang mapapalitan. Kaya ang pagre-recruit ng mga tao ay magiging napakadali rin dahil magkakaroon ng pool ng mga talento na nangangailangan ng bagong gagawin, isang bagay na hindi pa natin naranasan noon. Oo. At ngayon, hindi lang ito nagmumula sa mga blue-collar na manggagawa. Kayo, nagmumula ito sa dibasibang grupo dahil ang AI ay isang katalinuhan. Nagkaroon ako ng ganitong usapan sa isang piloto. Siya ay papunta sa Zurich para sa simulator training at ako naman ay lilipad mula Vienna papuntang Zurich ng gabing yon at tinanong ko siya, kailan mo sa tingin lilipad ang eroplano gamit ang AI? At sabi niya, hindi ko iniisip na mangyayari yon. At sinabi ko naman, dahil kapag may pagdududa sila, kailangan mong sumabay sa kanila. Hindi mo sila dapat kontrahin. Kaya sinabi ko, sa tingin mo, gaano katagal bago magkaroon ng AI assistant pilot ang eroplano? And sabi niya, so sa tingin ko mangyayari yon ng mabilis. Palagay ko magkakaroon tayo niyan mula sa pagiging sistema ng autopilot. Magiging talino na siya na may saysay dahil kaya niyang matuto. At kung ang autopilot ay pinag-aaralan na ngayon, ang bawat galaw mo at parang 10 beses na mas matalino kaysa sayo, gaano katagal mo sa tingin bago nito malaman ang lahat ng alam mo? At nabasa na nito lahat ng simulator training mo. At nadaanan na rin nito ang lahat ng simulator training ng bawat piloto sa buong mundo. At pinag-aralan na rin nito ang bawat ibang piloto sa mundo. Sa tingin mo, gaano pa kaya kakwalipikado ang autopilot na yon? Tapos tumingin siya pabalik sa akin at sabi, wow, hindi ko naisip yon. At way iba ang talino. Talagang kaya nitong palitan ang piloto dahil mas ligtas ito. Kaya ang trabahong akala natin ay hindi mapapalitan na rin. Kaya sa hinaharap, magiging napakadali na lang ang mag-recruit kung kaya mong maghatid ng dekalidad at makabuluhang mensahe sa ginagawa mo gamit ang produktong talagang kailangan ng mga tao. Gustong
Gusto ko yan. Malaki ang pangangailangan at kasing laki rin ang oportunidad at sa tingin ko, para sa atin sa direct selling, kailangan lang nating panindigan ang espasyong kinabibilangan natin sa bagong mundong ito na mas relational at personalized. Orjan, maraming salamat. Pakibati na lang din ang iyong co-founder at asawa, pati na rin ang lahat ng mga tao diyan sa headquarters ng Zinzino. At salamat sa pagiging isang napakagandang halimbawa para sa aming lahat at sa pagbabahagi ng mga kamangha-manghang kaalaman na ito. Salamat sa pag-imbita sa akin.